guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to click the notification bell so you'll always be updated on my videos. So for today's video guys, samahan nyo kami. Gagala kami ng friend ng asawa ko. Ito po ay isang Canadian, napakaganda at napaka-sweet. Nandito po kami sa beach. Summer po dito sa Canada. I'm so happy kasi summer na. Ganap na ganap ngayon ang pagbabakasyon namin dito sa tingnan nyo naman, napaka ganda palangga. Tingnan nyo, white sand, parang Boracay lang. Ang ganda-ganda at napaka blue at clear ang tubig dito mga palangga. Kaya enjoy na enjoy kami ngayon. Magdi-date kami ngayon ng kaibigan ng asawa kong Canadian babae. Napakaganda po. And then ngayon for today's video mga palangga, single tayo ngayon. Kami lang dalawa mga palangga. Ito yan, tingnan mo. As in talaga, napakasaya po ng araw ko ngayon kasi nga nag-i-enjoy kami, ini-enjoy namin yung weather ngayon kasi walang snow. At yan po yung kaibigan ng asawa kong babae, napakaganda. At ito ako, ganda-gandahan. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Maganda din tayong mga Pinay. Native, char. Exotic beauty. And then after that, mga palangga, umuwi na kami. And then, pagka-uwi namin mga palangga, nag-steak barbecue nga pala kami mga palangga. And then, yan po yung hinanda namin. Mayroon kaming eggplant dyan and mushroom. And then, pumunta nga pala kami sa Asian store. Pero, hindi ko na po na-videohan kasi yung store is not allowed na kumuha ng video or picture. Kaya, nire-respeto namin yun. And then, after that palangga ako, nandito ako sa garden, namimitas ng mga masasarap at preskong strawberry. Dalawa pa lang yung namunga palangga at yung friend ko naman ay busy sa pagbabarbecue at kumain na kami dyan mga palangga. And after that, ng barbecuean, pumunta kami dito sa ice creaman kasi dessert. Syempre, masarap to pagkatapos mong kumain. Kailangan may dessert. And then, yan po yung view niya, mga palangga, napakaganda. At yan po yung best friend ng asawa ko, namimili na sila ng bibilihin na ice cream. Napakasarap po mga palangga. Yan po yung pagpipiliin ng iba't ibang flavor. Napakasarap. And then, yung pinili ko pala mga palangga is candy. Cotton candy. Yan. Cotton candy ice cream po yan. And then, yan po yung asawa ko. Yung asawa ko naman is yung peanut butter. And then, yan po yung gwapo kong asawa. Yan po yung model. Model ko po dito sa pag-vlog ko. And then, yan po. Syempre, paduding-duding tayo dito mga palangga. And then, after that mga palangga, kinabukasan ay bumisita nga pala yung mga mother-in-law ko and father-in-law sa bahay namin kasi kami lunch date, double lunch date, kasama namin sila ngayon. And then yung father-in-law ko, yan po yung nagda-drive, and then yung mom ko is nandyan sa front. Yan po, nag-usap-usap po na, nangamustahan kasi nga mga ilang months din namin hindi sila nakita kasi nga medyo malayo kasi yung tinitirahan nila. And then, ito po yung restaurant na pinuntahan namin. Napakaganda po sa Boston Restaurant dito sa Canada. Yan po yung restaurant. And then, aware na sila na kumukuha ako ng video. And then, supportive po sila mga palangga. And then, yan po, hambang nag-aantay kami ng ino-order namin, mga 15 minutes pa. At yan na, finally, yan po yung in-order namin. Huwag kayong magtaka mga palangga kung bakit lumalaki tayo ngayon. Medyo tumataba tayo kasi tingnan nyo naman, isang serving lang yan, parang pang 5 taong kainan. Pero ako lang yan mga palangga ang kakain kasi ganito yung serving nila dito, mga malalaki. And then, napakadami mga palangga. But, tinake out ko yan. Kasi hindi ko nga kaya ubusin kahit salad-salad siya, kahit nagpapaka-healthy tayo. And then, after done ng mga palangga, ay nagbanding kami ng mother-in-law ko. Pumunta kami dito sa flower shop kasi nga yung mother-in-law ko is plantita, ang hilig-hilig sa mga bulaklak. Kaya nga pumupunta kami dun sa bahay ng parents ng asawa ko is maraming mga roses na mga napakaganda. Ito po, napakadami din ditong mga tingnan nyo, napakaganda. Meron ditong mga upuan. Halimbawa, perfecto. Halimbawa, may garden ka and then bumili ka dyan ng mga ganong klaseng upuan. Napakaganda yung view. Ayan po. Tingnan nyo naman palangga.
Maraming mga magagandang mga statue. May bird pa. And then yan. Sobrang ganda. Nag-video ako dyan. And then, after that mga palangga, pumunta kami dito sa area na to. Namimili kami. And then may pa-elephant pala dito. And may elephant. Mga tawag niyan, mga palangga statue. Mayroon dito mga pots, iba't ibang pots. And then, ito po yung mga roses. Napakaganda po ng roses. Pink roses yung binili ng mother-in-law ko kasi in love na in love siya sa pink roses. Same kami mga palangga, kaya madali lang kami magkasundo. Magkasundo kami sa mga bagay na mga ganun kasi nga parehas kami. Favorite namin yung pink color. And then medyo mahilig din ako magtanim-tanim palangga, pero ewan ko, hindi ako nabubuhayan. Pero yung kapatid ko, kapag nagtatanim siya doon sa bahay namin sa Pinas, is kapag nagtatanim yung sister ko, madali siya mabuhayan ng plants. Yan po, red roses, napakaganda din. Kaya parang madali lang kami magkasundo kasi may mga bagay kami na parehas. And then yan po, tingnan mo, napakaganda po ng roses, pink roses, napakaganda po. As in, masayang-masaya yung mother-in-law ko sa pamimili ng bulaklak na itatanim niya sa kanyang garden. And then yan po, may mga bulaklak po yan mga palangga, hindi pa namumulaklak. Yan po kasi ka-start lang ng summer dito sa Canada. And then may apple po dito. Yan po yung mga apple. Ang dami-daming mga iba't ibang klaseng mga apple. May honey crips. Basta may vlog ako dyan mga palangga na dito ko lang din nalaman na may iba-ibang variety na apple. And then yan po yung mother-in-law ko. Pinakita yung apple. Medyo ang liliit-liit pa. Sabi ng mother-in-law ko, mag-harvest daw. Ting season ng apple kapag November. Mga November or October na harvest na nila kasi pagka December is mag-i-snow na. And then naglibot-libot lang kami dito. Ito po yung mga mga flowers store. And then tingnan nyo naman, napakaganda mga plants, mga vegetable. Meron din dyan tomato. Basta marami dyan iba't ibang klaseng mga halaman at then mga vegetable. Halimbawa kung gusto mo na bumili ng ng tomato na antayan mo na lang mamunga, is ready na dyan mga palangga. Ayan po yung mga bulaklak. Tingnan mo. Napakadami po mga palangga. Maraming mga iba't ibang klaseng mga bulaklak. At then may kung plantito ka, alam mo kung anong klaseng plants to. Tingnan nyo naman. Ang gaganda. And then, yan yung mother-in-law ko is like, understandable na yan kasi alam niya na nag-vlog ako. And then nag-ask ako ng permission sa kanila mga palangga, wag kayong mag-alala kasi binigyan ako ng permission na mag-take ako ng video kasi mostly sa mga Canadian is hindi sila mahilig mag-video or mag-picture. And kung nagpipicture sila is very private lang sila, isi-save lang nila sa phone nila. Yan po. Pero sila, kapag nag-aas ako ng person, pwede pa ako mag-take ng video. And then, when they agree, okay. And then, I'm so happy talaga. And then, yan po yung mga section ng mga magagandang bulaklak. Pero hindi ko alam kung anong klaseng mga bulaklak yan. Basta ako, nag-enjoy lang ako kumuha ng video for the memories. Kasi, alam nyo naman, nabibisi na tayo. Kahit nag-video lang ako mga palangga kapag yung gustong-gusto ko talaga. And then, may mood. And then, yan po yung mother-in-law ko. Nag-i-enjoy siya sa sa gumamela. Sinabihan ko yung mother-in-law ko. Sa Pilipinas, marami po gumamela doon. Andito mga palangga, yung gumamela nila is napakamahal. Oo po. Tignan yung price po. I-convert nyo na lang po. Basta mga, mga $24 ang mahal. Basta yan, $24, napakamahal po ng mga bulaklak dito mga palangga. Kung sa Pilipinas yung gumamela, tumutubo lang dyan kung saan-saan, libre lang mamitas. But dito is like siguro, iba kasi yung dito, weather, iba-iba mga And then, ito nga pala yung entrance ng ng flower shop mga palangga, parang may Buddha. And then, yan po yung mga bulaklak sa labas. Yan po yung display niya.
Yan po. And then after that, mga palangga, naglibot-libot lang muna kami ng kaunti. Kasi, and then after that, mga palangga, pumunta nga pala kami dito sa store. May bibilhin lang yung mother-in-law ko. And then may father-in-law ko. Kasama ko din dito yung asawa ko. Naglibot-libot lang kami dito, mga palangga. Medyo matagal kami dito sa store na to, mga palangga. Alam mo naman kapag babae yung namimili, ang tagal-tagal talaga. Kaya habang hindi pa kasi nahanap ng mother-in-law ko yung bagay na bibilin niya, then naglibot-libot nang muna ako dito, nagkuha ng video, and after that, mga palangga, nakauwi na kami. Ito po yung mga flowers na binili ng mother-in-law ko, roses, napakaganda. And after that, mga palangga, naganda pala ako ng dinner namin mamaya. And then, para bukas din, yan po yung pinirepair ko pong lulutuin. Yan po yung, ang tawag niluluto ko pala ngayon, mga palangga, is chicken rice. Yan po. Inahanda ko na po, nag-ihiwa-hiwa ko po yung tawag niyan, yung breast chicken. Kasi yung asawa ko, favorite niya yung breast chicken kasi napaka-healthy, share ko lang. Yan po. Ano ba yan? Yan po, mga palangga. Yan po yung chicken. Enjoy watching po, guys. Ito na po yung lahat-lahat ng mga ingredients na kinakailangan ko. Yan po. May mushroom po talaga tayo dito. Yan po, iniwahiwa ko po yung yung breast. Lang po, pa-cube yung paghiwa ko. Konti-konti kasi halo siya sa rice. And kapag nagluluto ako, mga palangga, ng mga ganito, yung asawa ko, yung assistant ko. Kasi yung niluluto ko po is puro Canadian food. Canadian food kasi yung asawa ko kasi very picky kasi siya sa Filipino food. Hindi siya sanay. Ako din, hindi din ako sanay sa Canadian food. Nagluluto lang ako ng ganito para sa asawa ko. Kasi nga gusto ko siya maging healthy kasi nga puro siya burger and pizza. Kaya mabuti na lang marami kaming cookbooks dito. Bumili kami sa sa Value Village ng cookbooks. Mga Canadian food and European food. Basta yan yung mga gusto ng asawa ko, mga pang-western foods. And then, pero yung asawa ko, favorite niya yung adobo. Pero syempre kapag nagluluto ka palagi ng adobo, syempre nauumay din sila niyan. Kaya every nauubos na yung niluluto ko, nagluluto na naman ako. Kaya masaya yan yung asawa ko kapag may nakita akong sa cookbooks, yung may nakita ko doon na mga parang type ko siyang lutuin, masaya yan kasi na-appreciate niya lahat ng ginagawa ko sa kanya, na ako nagluluto, nagre-prepare. Yan po, as in, natagalan nga pala ako, mga palangga, sa paghiwa-hiwa dyan kasi nga medyo mayroong mga buto-buto, kaya medyo natagalan ako sa paghihiwa. Alam mo naman kapag mga babae talaga, meron ding mga babae na mabilis kumilos, pero ako minsan kasi medyo tawag niyan sa Tagalog, mahinhin or mabagal sa pag kilos. Kaya yan, yung asawa ko is busy siya sa sa work niya, and then tatawagan ko lang yan siya kapag tawag niyan, kapag ready nang lutuin yung mga yung mga ingredients. Yan, hinugasan ko. Ako kasi yung maghihiwa, prepare ko lahat. And then, tatawagin ko lang yung asawa ko kapag lulutuin na namin. And then, that time kasi, mga palangga, yung asawa ko is like, meron kasi siyang 15 minutes break. And then, yan na po, hinalo-halo na namin lahat ng mga ingredients. Yan po, kapag maputi po yung kulay ng balat ng kamay, yan po, asawa ko po yan, siya yung assistant. Na namin dyan, nilagay na namin yung mga ingredients layer by layer. Ano ba yun? Layer by layer, pero parang hinalo-halo lang. Haluin naman yan mamaya. And then yan po yung asawa ko. Ako po yung naghiwa-hiwa, nag-prepare niyan, mga palangga. Siya naman yung ibubuhos lahat ng mga mga tawag niyan, mga
vegetable sa ano, lalagay namin dyan sa ano, sa ano, cooker. Yan po mga palangga. Tingnan nyo, may rice po yan. As in talaga, it's weird talaga mga palangga. Ano, lahat ng mga klaseng vegetable is ihahalo mo sa rice. Ngayon ko lang yan natutunan palangga paano lutuin. Kasi may guide naman sa cookbooks. Yan po palanggan, yan po yung chicken breast, nilagay na po ng asawa ko. Thank you po mga palangga sa panonood ng mga video ko, sa mga vlog. Pagpasensyahan nyo na po palangga, ngayon lang po ako nakakapag-video ulit kasi nga medyo busy yung ganap natin. Syempre, meron din tayong mga kinakaabalahan. Yung pag-vlog ko po, pag-video ko po palangga is like kapag may free time ako, yun lang po ako nag-edit. Ini-edit ko po lahat ng mga video ko. Yan. And then malaki din yung tulong yung pag-video ko or pag-i-edit ng mga video ko mga palangga kasi nga ano dito sa Canada is like very ano nakaka-homesick. And then kaya nga walang pakialaman yung tao dito. So patatagan talaga ng loob dito kapag nag-abroad ka kasi nga homesick yung kalaban mo. And then, kaya nga nag-i-enjoy ako sa panahon ngayon. Merong mga ano, kinabibisihan na tayo. May mga kinabibisihan ba? Merong YouTube. Yan, mga iba't ibang klaseng social media. Siguro hindi pwede banggitin kung anong mga social media. Basta yun na yun para hindi tayo ma-homesick or mabagot. Kahit pa paano may kinabibisihan tayo. Yan na po palang binigyan yung ano pala, nag-prepare po yung asawa ko ng water and then nilagyan niya yung bouillon liquid and then nilagay niya dyan yung ano tomato, canned tomatoes. Tingnan niyo, hinalo-halo niya ng asawa ko. Pag-girl din to yung ano tawag nun, kung sa babae, may babae mabagal kumilos, meron ding mga lalaki na mabagal kumilos. Yan yung asawa ko, medyo mabagal kumilos, parang girl. And then yan po, nilagay po nga pala po yung ano, celery. Nilagyan namin ng celery. Masarap din yung celery, pero dati, nung baguhan pa ako dito is, hindi ko bet yung celery, guys. Kasi kakaiba yung lasa niya. As in, hindi ko bet yung amoy. And then, but mga ilang months na ako mga nag 1 year naman ako dito. So, parang na-bet ko na yung lasa. Lasa parang, talaga kapag new ka pa lang sa bagay is parang, dati hindi mo bet, hindi mo pagkatagalan, medyo nagugustuhan mo na. Parang nalelearn din natin yun. And then, after that mga palangga, yan po yung cooker, cooker, tawag niyan, basta yan na yan. Yan po, nilagay na namin dyan. And then, after that mga palangga is, i-on na natin yung mga 8 hours pala ito palangga. Tingnan mo 8 hours kasi, yan na po palangga. Thank you for watching.